Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American action drama movie na The Covenant na ipinalabas noong 2023. Noong nakapasok na ang mga Amerikano sa Afghanistan, maraming kinuha ang US na mga Afghani para maging mga interpreter. At ang magiging kapalit nito ay US visa at manirahan na sa Amerika. At isa ang unit ni Sergeant John na magkaroon ng interpreter dahil trabaho nila ang maglocate ng bomb factory ng mga Taliban. Ngunit sa kasawiang palad, nasawi ang kanilang interpreter sa isa nilang operasyon. Kaya dito nakilala ng sarhento ang bago nilang interpreter na si Ahmed. Ayaw makatrabaho ng ibang unit ang lalaki dahil sa attitude nito. At nalaman niya na dati itong mekaniko ng sasakyan at dahil umano sa pera kaya pumasok ito sa ganitong trabaho. Mapanganib raw pero kailangan nito ng income. Kaya sinabihan niya itong kasama na umano sa serbisyo nila ang panganib. Unang sabak ni Ahmed sa trabaho, mali ang intel ng sarhento kaya wala silang nakita sa location. Kaya ng sumunod na araw, nag-report si John sa kanyang commanding officer na si Colonel Vooks. Ilang araw na umano silang lumalabas at nanganganib pero wala silang output dahil puro mali ang infos ng intel sa kanila. Kasunod nito ay binigyan siya ni Sergeant Declan ng isang suspect na positibong itinuro ng intel na may nalalaman sa paggawaan ng bomba ng mga Taliban. Maya-maya lang ay pinakita niya kay Ahmed ang picture. Kilala umano ito ng interpreter. Kaya kinagabihan, nagsuot sila ng local outfit at pinuntahan agad nila ang kinaroroonan ng suspect. Nang masigurong ito na nga ang hinahanap nila, mabilis nila itong kinaladkad papasok sa van. Bago pa man makipag-negotiate si Ahmed, minura at pinagbantaan siya ng kaharap na uubusin umano nito ang pamilya niya. Dahil isa umano siyang traidor sa kanilang lahi. Kaya sabi niya kay John na kailangan na nilang bayaran ng lalaki para magsalita na ito. Pumayag naman ang sarhento, ngunit nakukulangan pa ito sa kanilang binigay. Ayaw pa sanang magdagdag ni John hanggat hindi nila makuha ang location ng mga factory. Ngunit para mapadali ang kanilang layunin, nagtapon na ulit si Ahmed ng pera. Dito nagulat ang sarhento. Kaya pala hindi kinukuha ng ibang unit ang interpreter dahil may katigasan ito at gumagawa ng sariling desisyon. Nang pulutin na ng lalaki ang pera, sinabi na rin nito ang nalalaman tungkol sa dalawang factory ng Taliban. Pagbalik nila sa camp, tinanong ni John ang kasama kung ano-ano pa ang sinabi ng suspect kay Ahmed. Dito niya nalaman na magkakilala pala ang dalawa. Na drug dealer pala si Ahmed sa mga Taliban dati pero sa di malamang dahilan. Pinatay ng mga terorista ang anak nito kaya may galit ito sa grupo. At ang pagbabanta ng sospek sa pamilya nito. Hindi natuwa ang sarhento sa nalaman pero wala na rin itong magawa. At bago natapos ang gabing iyon, pinagsabihan ni John si Ahmed na wag na nitong ulitin ang hindi pagsunod sa kanyang order. Sagot ng interpreter na naintindihan umano nito ang trabaho at gustong result ng sarhento. Saka ito humingi ng pasensya sa ginawa. Dahil aprobado na ng colonel ang kanilang operasyon, nag-discuss na agad sila sa mga dapat gawin at kung saan dadaan. Uunahin nila ang mas malapit na factory. Ngunit nagsuggest ang isa niyang tauhan na dumaan sa ibang ruta dahil nasira umano sa landslide ang kalsada na tinuro ng mapa. Nagduda si Ahmed sa narinig pero hindi na muna siya kumibo. Pinaniwalaan nila ang suggestion ng kasama kaya umalis na ang buong unit. Pero paglipas ng ilang minutong paglalakbay, dito na sinabihan ni Ahmed ang sarhento na ihinto muna ang sasakyan. Ayaw sanang makinig ni John sa interpreter pero tumigil din sila. Dito siya sinabihan ni Ahmed na masama ang kutob nito sa dadaanan nila. Hindi umano apektado ang lugar noong nagdaang landslide, pakiramdam nito delikado sila. Lumingon siya sa lalaki at sinabihan na mag-translate lang ito, wala na itong pakialam sa operasyon nila. Ngunit natigilan siya nang sumagot si Ahmed na mag-interpret ang trabaho nito. Dahil dito, inutusan niya ang dalawang tauhan na tingnan ng unahan kung may makita ba silang kain na hinala. Nagutos din siya na tawagan ang base para matingnan sa satellite kung anong meron sa dadaanan nilang kalsada. At sa lahat ng kanyang tauhan, ang nagsuggest lang ang nagtaka bakit sila tumigil. Safe naman umano ang daan. Ilang saglit pa ay walang nakita ang dalawa sa kabilang bahagi ng kalsada at wala ring na-capture ang satellite. Ngunit bigla silang nagulat sa ginawa ni Ahmed sa isa nilang kasama. Binasag nito ang mukha at tinutukan ng baril. Sabi nitong traidor umano ang tauhan niya. Kalaunan ay binigay din ni Ahmed kay John ang baril.
Habang nakahiga pa ang tauhan niya, may sinabi itong Afghani, na ayon sa translation ni Ahmed, hawak umano ng mga Taliban ang pamilya nito. Kasunod nito ay nakatanggap sila ng intel galing sa kampo na kumpirmadong may mga teroristang nakaabang sa kanila. Dahil sa nangyari, na-impress sila sa ginawa ni Ahmed. Sunod umano nilang salakayin ang pangalawang location ng factory. Medyo malayo umano ito sa kampo kaya nanghingi ng air support si John sa colonel pero ayaw nitong magbigay ng helicopter. Kaya ng sumunod na araw, 3 oras nagbiyahe ang unit para sa operasyon sa second factory. Maya-maya pa ay naabutan nila ang ilang kalalakihang nagtatrabaho dito. Nang kausapin ni Ahmed ang may-ari ng lupain, sabi nitong matagal na umanong hindi nag-ooperate ang minahan. At may itinuro itong isa pang plantation sa di kalayuan na sigurado umanong may kampo ang teroristang grupo. Ngunit sinabihan ni Ahmed si John na nagsisinungaling umano ang may-ari, mukhang may tinatago umano ito. Dahil dito, nag-utos ang sarhento na kailangan nilang halugugin ang minahan. Lingid sa kanilang kaalaman, may isa palang nagmasid sa kanila at tumawag na ito sa leader para magpadala ng backup. Kaya walang kaalam-alam ang sarhento na may masamang mangyayari na nag-aabang sa kanila. Ginalugad pa nila ang loob ng minahan. At ilang sandali ang lumipas, natagpuan nila ang isang container na may nakaimbak na mga baril. Natagpuan naman nila sa likurang bahagi ang may kalakihang tent. Tahimik nilang nilapitan ito at dito nila natagpuan ang iilang Taliban na kasalukuyang tinotorture ang isang lalaki. Dahil dito nagutos agad si John na mag-request ng backup. Saka mabilis nilang inatake ang mga Taliban. Bago sila umalis sa tent, naglagay muna ng time bomb ang sarhento para sirain ang raw material sa paggawa ng bomba ng mga terorista. Ngunit hindi nagtagal dumating na ang reinforcement ng Taliban. Mas marami ang mga ito kaysa unit ni John. Nag-abang sila sa pagsulpot ng mga kalaban sa kalsada pero sa may gilid pala naglabasan ang mga ito. Outnumbered sila kaya nag-request na ulit ang team ng air support ngunit nasa 15 minutes pa umano ang layo nito sa kanila. Kaya walang nagawa ang unit ni John kundi makipagbakbakan sa mga terorista. Isa-isa nang nalagas ang mga kasama ng sarhento. Hindi makapaniwala si John sa nangyayari sa team niya. Kahit humawak na ng baril si Ahmed, wala pa rin silang laban. Dito na siya nag-order na mag-evacuate na silang 4. Nakaagaw sila ng sasakyan pero hindi pa sila nakalayo. Tinamaan na ng RPG ang sinakyan ng 2 kasama. Kaya sila na lang ni Ahmed ang tuluyang lumayo sa minahan. Kasunod nito ay sumabog na rin ang time bomb na tinanin niya sa tent. Habang papalayo na sila nagre-radyo sila sa base pero wala silang signal at patuloy silang sinundan ng mga Taliban. Maya-maya ay napilitan silang tumigil sa tabi dahil sa flat na gulong. Dito na sila nagmamadaling lumayo agad sa sasakyan. Ilang segundo lang ay dumating na din ang mga terorista. At ayon sa leader ng grupo, kailangang hulihin ng buhay si John at Ahmed. Samantala, dumating na ang reinforcement sa minahan. Nag-report ang mga ito sa base na wala sa na-recover na mga bangkay ang sarhento at si Ahmed. Pagdating ng 2 sa ligtas na lugar, ramdam ni Ahmed ang sakit na nararamdaman ni John. May sasabihin sana ito pero mas pinili nitong bigyan ng katahimikan ang amo. Nang sumunod na araw, lakad takbo ang ginawa ng 2 dahil nakasunod na naman sa kanila ang mga terorista. At nabitawan pa ni Ahmed ang baril nito nang magpagulong-gulong sila sa matarik na bahagi ng bundok. Kaya binigay ni John ang shotgun sa interpreter. Sa lumipas na mga oras, nakipagpatintero na sila sa mga Taliban. Gumamit sila ng patalim para tahimik na itumba ang kalaban ngunit kalaunan, nakapagpaputok din sila. Pero mabilis din silang nakatago at nakatakas. Pagsapit ng dilim, nagpalipas sila ng gabi sa isang abandonadong bahay. Kinabukasan bago pa sila nakaalis, naabutan na sila ng grupo. Dito na na-corner si John na tinamaan sa hita at braso. Maya-maya pa ay nakalapit sa kanya ang isang Taliban at pinalo siya ng baril sa ulo. Kinaladkad siya ng mga ito patungo sa sasakyan ngunit biglang sumulpot si Ahmed at inubos ang mga kalaban. Dahil sa tama ng sarhento, alam ng interpreter na wala itong kakayahang maglakad pero sinabihan pa rin niya ang amo na makakauwi din sila. Nilagyan niya ng first aid ang mga tama ni John pagkatapos ay nagpalit siya ng damit. Kinuha din niya ang compass ng sarhento. At gumawa siya ng balsa kung saan niya kinarga si John sa kabuong lakas itong hinila pabalik ng base.
Sa sitwasyong ito, dito pinatunayan ni Ahmed ang dedication niya sa kanyang trabaho at sa kanyang amo. Dahil sa pangarap para sa pamilya na makaalis ng Afghanistan at manirahan sa Amerika. Handa siyang magsakripisyo. Pagsapit ng gabi sa kabundukan, tinabihan niya si John dahil sa sobrang lamig. Pinapainom ito ng tubig at sinusubuan ng pagkain. Hindi makapagsalita si John pero alam nito ang ginagawa ni Ahmed. Kahit nahihirapan ng interpreter, umiiwas pa rin ito sa mga kalsada para hindi sila makita ng mga Taliban na naghahanap sa kanila. Nakarating sila sa isang village kung saan nakapag-negotiate ng sasakyan si Ahmed. Habang bumabiyahe na sila, nadaanan nila ang mga terorista sa daan at nakisakay pa sa kanila ngunit hindi napansin ng mga ito ang sarhento dahil sa makakapal na carpet na nakabalot dito. Kasunod nito ay lumapit si Ahmed sa ilang locals na nadaanan nila. Sinabi niya ang kanilang sitwasyon na kailangan nila ng pagkain at gamot. Dagdag niya na kapalit ng sasakyan, kailangan niya ang kariton para kargahan sa sarhento. Dito sila nakilala ng locals. Sinabihan siya nitong malaki na umano ang patong nila sa ulo at halos lahat ng mga tao ay hinahanap sila. Na hindi umano titigil ang mga ito hanggat makita sila. Sinabihan siya ng leader ng locals na dahil ayaw nito sa mga Taliban, tutulungan umano sila nito. Bago sila umalis, binigyan siya ng gamot para maibsan umano ang sakit na nararamdaman ni John at wag na wag umano silang dumaan sa kalsada. Hindi alintana ni Ahmed ang pagod habang napadaan sila sa mabato at bundok na daan. Buong araw at gabi niyang tinutulak ang kariton. Napadaan sila sa village na sinunog ng mga Taliban para mahanap lang sila. Nagtitiis sa sobrang lamig sa gabi. At habang nagpapahinga sila, pinapagamit niya ng drugs ang sarhento para mabawasan ang sakit na naramdaman nito sa mga sugat. Hanggang dumating sa punto na maubos na ang lakas ni Ahmed at hindi na niya matulak ang kariton. Napaupo siya sa gilid at napaiyak sa sobrang pagod. Pero nang makapahinga na siya, nagumpisa na naman silang maglakbay. At pagdating nila sa tuktok, napangiti na siya nang makita ang US Air Base. Maya-maya pa ay nakarating sila sa isang tindahan sa tabi ng daan. Pinainom niya ng tubig si John. Ngunit hindi nagtagal, may dumating na mga Taliban. Ilang saglit lang ay napansin ng isa ang sapatos sa kariton. Dito na nagkabarilan at naitambo ng interpreter ang tatlong terorista. Kasunod nito ay bigla ding dumating ang convoy ng mga Amerikano. Hinuli ng mga ito si Ahmed at tinuro nito si John. At iyon na ang huling araw na magkasama ang dalawa. Paglipas ng 4 na linggo, nagising si John sa isang hospital sa US. 3 linggo pa ang lumipas, gumaling na ang sarhento at nakauwi na ito sa bahay. Dinalaw siya ni Declan kaya dito niya nalaman na nagtatago daw umano si Ahmed dahil sa malaking patong nito sa ulo. Galit na galit umano ang mga Taliban sa pamilya ng interpreter dahil nagmukha itong bayani sa pagtulong sa kanya. Bago raw ito maisyuhan ng visa, kailangan umanong mahanap muna ang lalaki. Alam umano ng kapatid nito ang pinagtataguan ni Ahmed pero hindi raw ito magsasalita hanggat hindi lalabas ang visa ng interpreter. Kaya paglipas ng mga araw, walang humpay ang pagpa-follow up ni John sa visa ni Ahmed at ng pamilya nito. At simula noong makalabas na siya ng hospital, halos gabi-gabi niya napapanaginipan ang nangyari sa kanilang dalawa ni Ahmed. Na kahit nasa kariton siya ng mga panahong iyon, gising ang diwa niya at alam niya ang sakripisyo ni Ahmed sa kanya. Na pwede siyang iwan ito, pabayaan sa gitna ng bundok at hayaang mahuli ng mga Taliban. Pero hindi ito ginawa ni Ahmed. Nagpatuloy itong magpapahirap sa kanya, pinagtanggol pa siya sa kahuli-hulihan hanggang sa makuha siya ng mga kasamahang sundalo. Kaya wala raw umano siyang karapatan na tumigil hanggat hindi lalabas ang visa ng buong pamilya ng Afghani. Todo suporta din ang asawa niya sa kanyang pag-follow up. Isang gabi, galit na galit siya dahil sa tagal ng proseso at wala pa ring nangyayari sa pag-a-apply ng visa ni Ahmed. Dahil sa frustration, sinabihan niya si Declan na nakapagdesisyon na siya na mismo ang kukuha kay Ahmed sa Afghanistan. Hindi naman kumontra ang sarhento sa plano ni John. Bagkus, nagbigay pa ito ng isang private na grupo na may kakayahang tulungan siya. Magagaling umano ang mga ito sa bakbakan. Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga Taliban kay Ahmed kaya palagi itong tinutulungan ng kapatid at nililipat sa ibang lugar. Balik sa California, dumating na ang araw na magpapalam na si John sa asawa. Sinabihan siya nito na noong panahon na nagtatago sila ni Ahmed, 3
natanggap na umano nilang patay na siya. Na hindi nila akalaing babalik pa siya pagkalipas ng 3 linggo niyang pagkawala. Kaya utang umano nila ang buhay niya kay Ahmed. At dahil dito, isasanglaraw nila ang kanilang bahay, kukuhanin ang visa ng pamilya ng interpreter at hahanapin niya ang mga ito sa Afghanistan. At uuwi siyang buhay. Makakauwi umano siyang buhay ang mariing sabi ng asawa niya. Nang sumunod na araw, pinatawag siya ni Colonel Book sa California Air Base. Para sabihing may official complaint umano sa pagwawala niya tungkol sa pag-process sa visa. Ngunit hindi natinag si John. Gagawin umano niya ang lahat para makuha ang visa ni Ahmed. Sinumbatan niya ang colonel tungkol sa pagligtas niya sa buhay nito 8 taon na ang nakalipas. Malaking utang umano iyon kaya dapat magbayad umano si Colonel Book sa pagkakautang. Kaya kailangan nitong mailabas ang visa ng Afghani. At iyon din ang magiging kabayaran ng kanyang utang kay Ahmed. Na yun lang umano ang natatanging gamot para makatulog na siya ng mahimbing sa gabi. Kinabukasan, nagpaalam na siya sa kanyang asawa at mga anak. At ilang oras ang lumipas, dumating na siya sa Afghanistan. Sinalubong siya ni Parker ang head ng private group na nirekomenda ni Sergeant Declan. Ngunit isang problema ang sumalubong sa kanya. Kailangan umano niyang mag-antay pa ng 3 araw bago mag-umpisa ang operasyon nila kay Ahmed. May urgent mission umano ang grupo ni Parker na hindi nila matanggihan. Pero hindi na makapag-antay si John. Kaya sinabihan siya ng kaharap na kung gusto umano talaga niyang hanapin ang interpreter ngayon, mag-iisa lang umano siya. At kung mahanap na niya ito, magradyo siya sa base at magpadala agad ng rescue mission si Parker. Walang nagawa si John kundi mag-take ng risk kaysa mag-antay pa ng 3 araw. Ayaw niyang maging huli ang lahat. Kaya tinanggap niya ang offer ni Parker. Binigyan siya nito ng kumpletong gamit, baril, pera, satellite cellphone at sasakyan. Kasunod nito ay mag-isa siyang naglakbay para hanapin ang kapatid ni Ahmed na si Ali. Kailangan niyang magtakip ng mukha para hindi siya makikilala ng mga Taliban. Hanggang sa makarating siya sa sentro at makaharap na rin ang lalaki. Nalaman niya na may koneksyon pala ito sa mga Taliban. Pero dahil sa pagsuporta nito sa terorista, hindi umano ito tinorture para ilabas nito ang kapatid. Sinabihan niya ito na pinaprocess na ang visa ni Ahmed kasama ng pamilya nito. Kaya umano siya nasa Afghanistan ngayon. Dahil dito, naniwala naman si Ali sa kanya. Kaya pinasakay siya ng lalaki sa isang delivery truck. Alam na umano ng driver nito ang gagawin para makalusot sila sa mga checkpoints. Nakalusot sila sa unang harang ng mga Taliban. Ngunit pagdating nila sa pangalawang checkpoint, dito na nagka-tensyon. Masyadong matapang ang mga ito kaya walang nagawa si John kundi itumba ang 2 terorista. Pero ang hindi alam ng sarhento, narinig ng lookout ang putok ng baril kaya nakita sila nitong tinago ang mga bangkay ng Taliban. Mabilis na silang umalis sa lugar ngunit nasundan sila ng lalaki at nakapagradyo na rin ito sa kanilang leader. Patuloy silang bumabiyahe sa gabi. At dito nakatanggap ng magandang balita si John galing kay Colonel Vokes. Aprobado na umano ang visa ng mag-anak kaya ipapadala umano nito ang documents kay Parker. Nang makita na ni John si Ahmed, tumawag agad siya kay Parker. Na-track din agad siya ng team kaya nag-arrange na sila ng extraction point galing sa kanilang location. Kailangan nilang makarating sa lugar na ito sa loob ng 2 oras. Kasunod nito ay tahimik na lumapit ang sarhento kay Ahmed. Hindi agad nakapagsalita ang interpreter. Sinabihan niya ito tungkol sa aprobadong visa at kailangan na nilang umalis ngayon. Lingid sa kaalaman ng dalawa, nakita na sila ng sumunod sa kanilang Taliban. At dito na rin nakumpirma ng mga terorista na magkasama ang 2 most wanted sa kanilang grupo. Nang mga sandali ding iyon, nalaman na rin ng team ni Parker na si John Kinley at Ahmed pala ang kanilang kliyente. Kaya nilagay nila ang operasyong ito sa priority list. Kailangan nilang ma-rescue ang 2 sa lalong madaling panahon bago pa sila maunahan ng mga Taliban. Pagkatapos mapakilala ni Ahmed si John sa asawa nito, sumakay na kaagad sila sa truck. Sinusubukang tawagan ng sarhento si Parker ngunit walang signal ang telepono. Sa likod sila dumaan kaya hindi nila nakasalubong ang mga terorista. Ilang sandali pa ay nakasunod na agad sa kanila ang mga Taliban kaya niretreat ni John ang nakasunod na pick-up. Bumaliktad ito at hamarang sa kalsada kaya naantala ang iba pang sasakyan.
Sadya nilang hinarang ang delivery truck papasok sa tunnel ng dam. At nilagyan ng granada ang tank para hindi agad makasunod ang mga terorista sa kanila. Ngunit mabilis talaga ang mga Taliban, nasundan agad sila ng mga ito. Habang tumatakbo na sila sa open area, pinagbabaril na sila ng mga ito. Tinanggal nila ang nakabalandrang truck sa bungad ng tunnel kaya nakapasok na rin ang ibang sasakyan. Matinding bakbakan ang sumunod na nangyari. Natrap na sila sa gitna ng dam at papalapit na ang mga Taliban sa kanilang kinaroroonan. Tinatawagan niya si Parker pero wala pa rin siyang signal. Hanggang maubusan na sila pareho ng bala. May dumating pang reinforcement sa mga kalaban. Na mental block si John. Hindi niya akalaing mamamatay din pala sila sa huli. Nawala rin palang patutunguhan ang pagsisikap niya para kay Ahmed. Na buong akala niya, nabudol siya ni Parker. Ngunit bigla silang nasurpresa sa isang matinding pagsabog. Dumating na pala ang US Air Force. At niretreat ang lahat ng mga Taliban sa kanilang paligid. Gamit ang thermal machine gun, walang ligtas ang mga terorista. Pati ang mga reinforcement ng mga ito ay pinasabog ng helicopter. Kaya nang lumabas na sila, ubos na ang mga Taliban. At dumating na din ang team ni Parker. Dito siya sinabihan nito na kung sinabi lang umano niya kung sino siya at si Ahmed pala ang sadya niya, mas mapabilis pa umano ang kanilang operasyon. Bago sila lumipad pabalik ng base, binigay ng lalaki sa kanya ang documents ng Afghani. Pagdating umano nila sa kampo, nakahanda na rin ang eroplanong mag-uuwi sa kanila sa Amerika. Noong August 30, 2021, nilisan na ng US Armed Forces ang Afghanistan at tinapos ang 20 taon na pakikipaglaban sa mga Taliban. At paglipas ng isang buwan, bumalik na ang power ng mga terorista sa buong bansa. Nasa mahigit 300 interpreters at mga pamilya umano ang manasekir ng mga Taliban dahil sa pakikipagtulungan sa Amerikano. At libo-libo pa umano ang nagtatago. Habang nasa loob na sila ng eroplano, masaya si Ahmed na tinitingnan ang kanilang visa. Napatango ito kay John. Gumanti naman ang sarhento at pumikit ito ng samandal. Sa wakas hindi na rin ito uusigin ng konsensya tuwing gabi.